Ito ang kwento ni Lorraine Villanueva na inilahad niya sa kanyang diary mula sa karanasan niya simula noong Hulyo taong 2017. Siya ay nag-aaral pa lamang sa high school at may nakilalang lalaki sa isang hindi inaasahang pangyayari. Gayunpaman, lumaki at lumago pa rin ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Lingid sa kanilang kaalaman na ang kanilang pagtatagpo ang siyang magbabago sa ikot ng kanilang mundo. Paunahing entry sa Tala-Arawan, 3 ng Hulyo taong 2017. First time ko magsulat sa diary. Wala kasi ako mapagkwentuhan eh. So itong kaderno na lang ang pagkakantahan ko. Anyways, grabe ang panaginip ko. Napanaginipan ko kasi nakasama ako sa taekwondo team na dati ko pa gusto salihan. At may kaibigan daw ako na lalaki. Sino kaya yun? Ang bait niya pa naman. Matangkad, itim ang buhok, at gwapo. Kaso nga lang lagi nakasuot ng earphones. Yung tipong hindi ka maririnig dahil sa focus niya sa music. Ay nako, bahala na. Kailan ba ako nagkaroon ng interest sa lalaki? No, never. Oh, by the way, I'm Lorraine Villanueva. You will call me in for short. Saglit ang introduction lang. Junior high school ako ngayon. That's all. 15 entry sa Tala-Arawan, 19 ng Hulyo taong 2017. Talaga makipagsalamuha sa ibang tao. Tapos, absent pa ako last week. Naiwalay pa ako sa kaisa-isa kong kaibigan. Napakasama sa akin ito na. Also, I met this boy sa room namin. Katabi ko siya and he has black hair, matangkad, and he always wears earphones. Oh wait, siya yung lalaki sa panaginip ko. But the difference is, ang ugali nila. Hello, I'm Lorraine Villanueva. Galing ako kabilang sectionista. Bakit wala siyang ina? Natay mo ba ako? Sorry. Ako si Matthews. Kung gusto mong makipagkaibigan, don't try talking to other people. Hindi ako interesado. Well, pasensya na if I bothered you. I just don't want lang kasi na maging uncomfortable people I sit beside. At, dahil sa grumpy mga kale, pinapag-isipan kong gagawin kitang kaibigan. 79 na entry sa Tala-Arawan, 18 ng Setyembre ng 2017. Wow! Amoy talaga sa kanita dahana. Meron kasi kaming project tungkol robotics and prototypes. Then sabi ng teacher namin is, it will last for months kasi we need to do it step by step. And alam na kung sino ka-partner ko? Si Matthew Cruz. Manda kasi after days, kaibigan na rin kita. Also, hindi naman pala masyadong masungit si Matt. Tinanong niya pa kung ano yung name ko sa messenger para sa project namin. Or baka, gusto niya lang ako. Pang-43 entry sa Tala-Arawan, 14 ng Agosto. Last week pala, gumawa ko ng ideal date test. Na sobrang bored ako. Pero gusto ko itapon sa basurahan kasi ang corny. Diyos ko, wag ko naman naisipin. Kasi nakaka-stressful na ang school ngayon. Maraming takdang aralin, meron pang periodical test next week. Kaya nga sa library kami lagi natambay ni Matt bago magsimula ang klase. Napakatahimik na kapag nag-aaral. Anghel ba siya? Naku, hindi na talaga birin pagkakaroon ko ng crush sa kanya. Noong una, akala ko ano ba yan? Infatuation. Ewan ko, basta yun. My brain cells is drying out na. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Wala yun. Tinitingnan ko lang ang libro mo. Tignan mo, nagbabasa din ako. Look. Oh, diba? Ang gwapo ako. Don't be shy to compliment me. Ha? Kapal naman ang mukha mo. Pang-45 entry sa Tala-Arawan, 14 ng Agosto.
Pagpasok ko ng room, ay nakakita ko ng tatlong crochet flower na may number 1, 4, at saka 3. Lo, sakit na nga ng ulo ko dahil sa mat, tas dadagdagan na pa ako ng isipin. Pumasok na si Matt sa loob ng room at nakita niya yung mga bulaklak na hawak ko. Kaso, nilagpasan na lang ako. Hindi mo na ako binati ng good morning. Uy, Matt. May crush ka na, no? Hindi mo na ako pinapansin. Loko, nga ito certaining na. What if meron nga? Aray naman. Name drop, please. Ayoko. Saglit. Kausap ko siya ngayon. Okay. Sabi nilang hello. Ain. Hello daw, sabi ni Ain. Hey, ayos ka lang ba? Binayaran ka ba ni ma'am? Mantog ba ulo mo? Bigyan mo ako ng fact tungkol sa'yo. Ayoko yung bigla na lang magbabago yung tao dahil lang may nalaman siya tungkol sa'yo. Example na lang, yung mga kakaibiganin ka lang ng mga tao kasi mayaman ka o kaya kasi politiko yung kamag-anak mo. Na-experience mo na? Hindi. Natatakot lang ako kasi baka may magbago sa mga mahal ko sa buhay kapag may nalaman sila sa akin. Pang-22 entry sa tala-arawan, ika-29 ng Hulyo 2017. Remember yung project namin na about therapeutics and body types? Sinimulan na namin ni Matt yung paggawa and haladay ang stress. Paano ba naman? Bibili pa kasi kami ng mga materials and tools. Diyos ginoo, tapos ang gulo pa ni Matt. Ma'am naman kasi, ang hirap ng gagawin namin. Pero sa ending ng school year dahil papasa. Anyways, di ba may sinulat ako na dream date list? Well, wala siya. Nakalimutan ko kung saan ko siya nilagay. I think nawala siya nang pumunta kami sa library ni Matt. Pero hindi ako sure. Ay, basta nakalimutan ko. Hoy Matt, sa tingin mo ano kaya yung pwede natin gawin? Like yung Sylvie ng robot. Yung magagamit araw-araw. Paano kapag yung parang pet? Diyos ko, ang hirap pala mag-isip, suko na ako. Marami pa naman tayong time. Tuloy na lang natin bukas, okay? Lorraine, Bakit? Kohamse. Ha? Ano yun? Uy, Matt, ano yun? Ha? Kati, ano kakain ko? Uy, ano yun? Uy! Pang-72 entry sa tala-arawan, ika-11 ng Setyembre 2017. Kanina namili kami ni Matt sa mall pagtapos ng klase namin para sa mga gagamitin namin sa proyekto. Grabe, nakakapagod mamili lalo na kung hindi tansya yung mga gagamitin. Kasi baka masayang lang yung mga gamit na bibili namin. At dahil napagod na kaming dalawa, nagpunta muna kami sa food court at bumili ng pagkain. Ako na sana magbabayad kasi masyadong mapilit ang music freak. Kaya imbis na pakinggan na ako, bigla na lang siya tumayo at umalis. Kaso, alam niyo yung kinatakot ko kanina? May biglang lalaki na kumausap sa akin. Tapos, napaisip ako na, lo, baka manyak to. Kaso, ito yung set na kaibigan pala ni Matt. Mali ko ba? Nung bumalik si Matt, may hawak na siya sa bretas at fries. Nagulat nga siya nung nakita na nakausap ko yung matalit ng kaibigan nun. Nagdadadanan sila at nagdadad. Mas lalo lang ako napagod. 79 na entry sa tala-arawan, ika-18 ng Setyembre ng 2017. Ang isang daang entry ko na sa diary, well, kanina, may unexpected na nangyari kasi may pinasagutan sa akin si Matt na may math equations at nang natapos ko yung solve, ang resulta ay 1, 4, at 3. Tulad na lamang ng mga numbers sa crochet flower na natanggap ko. Tinanong na ako kung pwede nga raw akong bitawan. Ain, sagutin mo to. Ano to, Matt? Basta sagutin mo. Okay. Kohamse. Hello. Ano ba yan? Kutong te, may kuto ba ako? Kuwate? It means I love you in Polish. At ang mga numero na gumagamit ang mga math equation.
143 nangangahulugan na mahal kita. Uunahan na kita. Hindi ako nabagok sa ulo at hindi rin ako binayaran ng mom mo. Pang-siyam na po 3 entry sa Tala-arawan, ikadalawa ng Oktubre 2017. Hey, so, naliligawan ako ni Matt, kaso, nahihiya ako. Hindi ko man lang siya matignan sa hiya. I felt so courageous nung time na yun, pero grabe, hiyang na ako. Nagkita kami sa klase, syempre magkaklase kami, pero, but, tinawag niya ako, tapos hindi ako nakasagot. And dumiretso ako sa upuan ko. Sorry, Matt. Swear sa life ng goldfish namin at sa mga langgam na kumagat sa akin. Hindi ko yung sinatadya. Matt, nakagawa ka na ba ng homework natin sa science? Ha? Ha? Oo, nagawa ko. Ain, okay ka lang? Matutunaw na ako. Sorry, sorry, hindi ko napansin. Hala. Anong problema ni Ain? Akala ko ba gusto niya din ako? Ba't niya ako iniiwasan? Wala. May ginawa ba akong masama? Or baka nahiya lang siya? Hindi ko ba alam? Naguguluhan ako? Should I talk to her? Or should I give her space? Siguro. Pang-107 entry na sa Tala-arawan, ika-16 ng Oktubre 2017. Kaya talaga yung nagawa ko last week. Also, naalala niyo ba yung guy na biglang kumusap sa akin nung nasa mall kami ni Matt? Well, nag-transfer siya sa school namin. Since lumipat na daw pala ng place yung pamilya niya. Super close sila at nahinggit ako kasi hindi isang kaibigan noon, wala ako. Kahit magulang ko, walang oras sa akin. Tanging tita ko nga lang nagpaparamdam. Okay, move on na tayo. Katapos nun, iniyak ako ni Matt sa labas at kumain na kami ng street foods. Lorraine, this is Tristan Gomez. Tan, this is Lorraine Villanueva. Siya yung nililigawan ko. Ma, meron kang girlfriend? Baliw. Sabi ko ligaw, hindi girlfriend. Ito talaga oh. Pang-114 na entry sa Tala-arawan, ika-23 ng Oktubre 2017. Hindi ko na alam. Should I feel bad kasi nag-away kami ni mommy or should I feel good kasi nasabi ko lahat ng nararamdaman at hinanakit ko sa kanya. This was supposed to be an exciting at celebration with her kasi it's exactly her birthday pero biglang may nangyari. I was preparing days para sa surprise sa kanya, even going home late para lang ma-prepare yung tapos bigla akong papagalitan. Sinabihan kasi ako ni Tita Ria na sa October 30 na makakabalik si Mommy. A day before her birthday. Nag-prepare ako ng surprise but it turned out that I was the one who was surprised. Kasi ngayong araw nakabalik na agad siya. Sige na Matthew, uwi ka na. Kaya ko lang itong handle, promise. Bukay lang to, no? Sure ka ba? Sige ah. Ingat Lorraine. Ano ingat? Sarili kong bahay? O siya, sige na, bye. Mom? Bakit ang aga mo po umuwi? Saan ka nang galing, Lorraine? Kailan ka natuto maglakwatsa? Sa araw pa talaga ng birthday ko? Mom, hindi po. Who's that guy? Naalala ko, kinukwento yan ng tita mo. Maniligaw mo? Palayuin mo yan sa'yo, Lorraine. Mom, teka. Gabing-gabi na! Kakahalubilo mo sa lalaking yan na impluwensyahan ka na. Lumayo-layo ka dyan kay Matthew na yan, ha? Naghihirap kami dito ng daddy mo tapos malalaman na lang namin bigla sa yaya mo na anong oras ka na palaging umuwi. Bakit po? Naghihirap kayo. Pero may oras pa ba kayo sa akin? Yung tanging oras na hiningi ko sa inyo, ibang tao nagbibigay sa akin. Alam niyo kung sinong tao yun? Yung lalaking iniimpluwensyahan ako. Kita niyo? Hindi niyo nga alam yung tunay na dahilan kung bakit ako gabing-gabing umuwi. Dahil bala ko pong salubungin kayo kasi alam ko pong kaarawan ninyo. Ilang araw akong naganda para sa pagdating ninyo pero
Pagpasok ko sa bahay, tanging makukuha ko isang hinala at pagdududa. Hindi niyo man lang ako kinumusta. Anak, ayos ka lang ba? May nangyari ba ngayong linggo? Pero wala akong natanggap na kahit anong kamusta galing sa inyo. Konting pagkakamali ko, may oras kayong sumbatan ako. Pero sa lahat ng achievements at kwento na gusto kong sabihin sa inyo, wala kayong time. Sorry po, mami, pero lagi ko naramdaman ng presensya niyo buong buhay ko. Sana po nag-enjoy kayo ng trabaho niyo sa birthday mo. Pang-120 entry ng Tala-Arawan, ika-29 na Oktubre 2017. Ang tagal ko na palang hindi nakakasulat sa diary ko. Super busy kasi at nakaka-stress, pero buti na lang at Christmas break na namin. Patuloy pa rin naniligaw sa akin si Mata at lagi na ako nililibre, minsan naman kasama namin si Tan. Mabuti nga naging magkaibigan na kami. Napakalala ko na rin si Matt sa parents ko as maniligaw ko. Grabe yung kaba ko dun, lalo na yung nangyari noong October. Pero fortunately naman, nagkatalong sila kahit papano. Medyo nag-usap rin kami ni Mami tungkol sa mga nasabi ko. Nagkaayos naman na kami, pero as usual, busy pa rin siya. Pero na-understand ko na ngayon. Maybe I was a little bit harsh nga last time, pero I was, really hurt. Uy, ano pinapakinggan mo dyan? Wala. Uy, hindi ko alam na nakikinig ka pala sa radyo. New Year Radio? Talaga? Nakikinig ka rin dyan tuwing December? Parang napakagata sila ngayong taon na. Siguro maraming messages ngayon. Siguro nga marami. Lagi ako nakikinig dito tuwing December. Kasi minsan nakakaliw yung usapan nila, lalo na yung mga announcer nila. Pang-135 entry sa Tala-Arawan, ika-18 ng Disyembre 2017. Time check, 10:38 p.m. Mamaya, pagtatak ng madaling araw, sasagutan ko na si Matthew. Oh Diyos, sana wag po ako masyadong mamula para sa picture taking namin mamaya. Ay, pwede naman. Para hindi na kailangan mag-makeup. Nat, sinasagot na kita. Pang-142 entry ng Tala-Arawan, ika-25 ng Disyembre 2017. Sabes lang, niyaya ko ni Matt pumunta sa Ocean Park. Nakakamiss doon. Naalala ko pa noon na noon kami ni tita ng Sea Lion Show, tapos nababasa ako kasi masyado kaming malapit sa parang aquarium. Lorraine Villanueva, pwede ba kita maging partner sa prom? Ha? Tinatanong pa ba yan? Siyempre, oo. Pang-143 ng entry ng Tala-Arawan, ika-31 ng Disyembre 2017. Prom time na guys. Nagulat ako kasi bigla akong sinundo ni Matt gamit ng kotse niya, tapos with bouquet pa. Alam ko kami na, pero the little things lang. Anak! Nandito na si Matt! Wait lang, ma'am. Ang ganda mo, Lorraine. Let's go? Dami namang alam. Tara na! Pang-156 na entry sa Tala-Arawan, ika-15 ng Enero 2018. Riel, ano binabasa mo yan? Ma'am? Oh, wala po. Nahanap ko lang. Oh my God, yung diary ko? Matt, look! Nahanap ni Riel yung diary ko. Tanong ko lang po, bakit po kayo gumawa ng diary? Sila naaalala ko. Sobrang kilalang kilala yung diaries nung high school ako. Eh, wait lang na. May pipick up pa kasi kami ng dad mo. Pang-177 entry sa Tala-Arawan, ika-15 ng Nobyembre 2024.
Bakit nga ba ako gumawa ng diary? Entertainment? For coping? Trip lang? Well, I'd say for entertainment lang siya, pero if you ask me on a deeper level, it was a comfort to me. Actually, I was with my diary more than I was with my mom. Mahalagang pamilya para sa akin, kaya ang sakit tuwing hindi ko sila kasama, kaya I came up with a solution. Diaries. My life became much more interesting ever since nag-start akong mag-diary. The loneliness that I was hiding slowly subsided thanks to the people that I've met. Now, I have a wonderful daughter and a husband that's cheering every single time. So, who knows? Maybe you'll find your one true love once you start writing diaries.